you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. So what's up guys, Alden here. Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So bago natin pag-usapan ang mga basketball, mag-off topic muna tayo. Gusto ko lang mag-rant ng konti lang naman guys about sa Instagram. Nakaiinis na ako sa Instagram kasi pagka nag-i-scroll ako sa story, every time lilipat ka kunyari yung sa isang friend mo, edi pinapanood mo yung story niya, after nun ads na, edi paglipat ulit ads na naman, puro ads na lang ang nakikita ko sa Instagram. So parang nakakatamad scroll sa Instagram ngayon. Tapos pag magtitingin ka ng mga pictures sa video naman, di ba yung mga pinopost na mismo, sunod yung suggested for you. Parang minsan nagulat ako, pina-follow ko ba tong lalaking to, tong babae na to? Nagulat ako doon sa mga suggested, bakit may ganun? Kasi kaya nga pina-follow mo yung mga friends mo or yung mga artista or kung sino man. Kasi yun ang gusto mo makita, di ba? Yun ang unang gusto mo makita sa mga post ng mga friends mo, ng mga pina-follow mo. So ako lang ba yung naiinis ngayon sa Instagram na puro na lang ads, puro suggested for you. Hindi, kasi ako gusto ko makita yung mga post ng friends ko, post ng mga pina-follow ko. So balik tayo sa magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam niyo naman ang recent trade na nangyari kay Derek Balanza at Magnolia ay pinagpalit lang sa isang second round pick. So hindi pa daw tapos ang Converge Fiber Xers. Plano pa nila ulit mag-trade this season. About sa rumor na yun, wala akong post kung sinong player ang bibigay ng Converge Fiber Xers at kung saan team mapupunta ang players nila. So titignan natin ngayon yung roster ngayon ng Converge Fiber Xers at titignan ko kung saan sila bagay na team or hindi sila matitrade this season, mga ganon. So gagawin ito by alphabetical order. Jeyo Ambohot. Feeling ko ito yung lagi yung laman ng ng mga trade proposal, trade news si Jeyo Ambohot. Feeling ko ito mapupunta to sa Magnolia Templados Hotshot. Sila lang naman yung ngayon medyo alanganin sa big man. Feeling ko sa Magnolia Templados Hotshot mapupunta si Jeyo Ambohot. Brian Jason Andrade, BJ Andrade, alam niyo na, rookie pa lang sa Converge, dating player ng Ateneo Blue Eagles na nag-champion. Feeling ko hindi to matitrade, bago pa bata pa. Feeling ko makakasama to sa, kung magre-revamp man tong Converge Fiber Xer, kasama to si BJ Andrade. Justin Aranya, ito lagi tinitrade nila, pero feeling ko untouchable to for now. Kasi nga ito ang future ng Converge Fiber Xers. At mahirap humanap ng talented na sentro sa PBA sa Pilipinas. King Daniel Caralipio. Si King Daniel, feeling ko hindi to matitrade. Pero siguro kung matitrade to, maliit lang chance, siguro mga 30%, mga ganun. Feeling ko parang katulad kay Balanza, siguro round picks lang din ang kapalit pag si King. Katulad din na mga sumunod si JL De Los Santos, Inad Fornillos. Feeling ko ito, kung mga kailangan talaga ng players na ibang team, feeling ko round picks sa mapupunta itong dalawang players na to. Si Patrick Magdenberg, center forward, feeling ko hindi matitrade to, hindi ititrade to ng Converge Fiber Xers. Depende na lang siguro kung may magandang offer. Pero first year pa lang niya feeling ko hindi pa to matitrade. Aljon Melesio, feeling ko ito hindi to matitrade.
Kasi bata to ni Aldinayo Feeling ko hindi pa to matitrade for now. Depende na lang magpalit ng coach na talaga itong Converge Fiber Xers, magiging delikado na yung position niya sa team na to. Michael Joseph Nieto. Si Mike Nieto ng dating Ateneo Blue Eagles. Feeling ko ito, isa lang pwede matrade to Feeling ko sa NLEX Road Warriors. Feeling ko makakasama niya yung kapatid niya. Brian Santos. Ito, center forward. Rookie pa. Feeling ko hindi to matitrade. Feeling ko mag-stay pa to dito. Kasi mahirap nga talaga kumuha ng sentro na magaling sa PBA sa Pilipinas. Alex June Stockton. Feeling ko hindi to matitrade. Kasi katulad nga ni Justin Aranya, 'di ba? Kaka-extend lang na kontrata nilang dalawa. Alam ko 3 years 'di ba? Feeling ko kung magre-revamp man tong Converge Fiber Xers, kasama siya doon sa magiging future roster nito. Cameron Vegan Fleming. Siguro ito, matitrade for siguro mga future round picks. Kung sakali. Hindi ko masyado nakikita laro nito Feeling ko lang pwede matrade to. At ayun na nga, si Deshaun Winston. Alam naman natin na nilagay na siya sa trade block. Sigurado kung ano man chismis na to na sasagap nila. Feeling ko ito yung number 180 trade. Dahil nga naro-rumor nga na nagiging ball hog siya, feeling ko hindi siya fit sa system ni Aldinayo. Depende siguro, feeling ko hindi siya matitrade kung magpapalit ng coach. Feeling ko pag nawala si Aldinayo, feeling ko hindi matitrade to si Deshaun Winston. Isa lang sa kanila, mali si Aldinayo or matrade si Deshaun Winston. Kung matitrade si Deshaun Winston, ang nakikita ko lang talagang trade na bagay sa kanya is sa skill level niya, sa playing style niya, is sa token text, sa TNT Tropang Giga. Feeling ko matutuwa dito si Coach Chot Reyes. Kasi nga alam naman natin ni si Mikey Williams wala pa rin balita kung mababalik siya sa TNT or babalik man siya dito sa PBA para kahit matrade man lang. Kung hindi na talaga babalik at wala, sayang lang. Siguro si Deshaun Winston if a pursue to ng token text ng TNT Tropang Giga. So si Kit Saldivar. Feeling ko hindi to matitrade. Si Kit Saldivar. Kasi nga ito galing lang din to sa free agency. Pinick up lang din ng Converge Fiber Xers. It's either makasama siya sa trade package or matitrade man siya siguro for round picks. Yun lang nakikita ko for Kit Saldivar. So kayo guys, tingin nyo, sino matitrade sa Converge Fiber Xers? Deshaun Winston, Justin Aranya, Alex Stockton? Share your thoughts on the comment section guys, pag-usapan natin to. So thank you guys for watching. Like, comment, share, subscribe. See you on the next video.